Pag ganito po yung sitwasyon ng bunga ng ating lakatan, nakapatong po siya sa sanga ng ating saging. Ano po ba yung dapat gawin natin, mga ka-agri? Ano ba ang magiging resulta nito o problema nito in the future? Halika, pag-usapan natin! Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. Good day, mga kasaging kalakatan, ka-farm all over the world, all over the Philippines. Mayroon po tayong isang situation sa ating sagingan na makikita po natin from time to time na nangyayari po talaga. So, ano ba ang dapat natin gawin pag nakakita tayo ng ganong sitwasyon sa ating saging? Kasi po hindi po siya pwedeng pabayaan lang. May negative effect po siya. At minsan po ay talagang masama yung epekto. So, yun. Pag-usapan natin ano ba dapat talaga gagawin at ano yung pwedeng mangyari pag pinabayaan natin mga ka-agri. Sige po, puntahan po natin yung isang puno ng saging natin dito. Na yun po yung nangyari. Ito na po, akitin po natin. Nalagyan natin na ganyan. Pag-usapan po natin. Yan po oh. Pag hindi ka masyadong naghahanap ng problema sa sagingan mo, pag hindi mo ito tinitingnan araw-araw, baka may ganyang nangyayari at pinabayaan mo, may mga pwedeng mangyari po talaga. Akitin po natin, mga ka-agri. Ito po. Tutukan lang natin ng ng ating cellphone. So, yun po siya oh. Kung makikita po ninyo mga ka-agri, nakatungtong yung bunga ng ating lakatan sa sanga ng saging na ito. At ano ba yung pwedeng mangyari yan pag pinabayaan natin? Siyempre po, habang tumatagal po, lumalaki yan at tumahaba at bumibigat po. So, yung unang tendency po ay mapuputol po dito. Mapuputol po ito dahil sa sobrang bigat niyan at haba ng kanyang bunga. Pag naputol po yan, yan po yung una-unang stress na pwede niyang madaanan. Okay lang kung yun lang po. Yung problema po na kapag experience tayong pinabayaan ng natin yan ng araw na masyado na siyang mabigat po mga ka-agri, yung bunga naputol po dito. At ang masamang nangyari po ay hindi lang po ito ang naputol, pati po mismo ang stem ng bunga putol. Hindi siya nahulog sa lupa, nakabitay pa siya dyan. Yung term is bitay sa amin dito. Andyan pa siya, hindi naman nahulog, pero putol po yung tawag yan dyan. Sa amin dito yung kanyang pungango. Sa amin yan parang tawag sa amin yung talagang puno ng bunga, stem ng bunga. Naputol po siya. So mga ka-agri, pag yan ay naputol na, pag naputol na po, game over na po itong puno, itong mother plant. Wala na itong mother plant. Game over na po siya. Ibig sabihin ay hindi na po siya talaga mapakinabangan pag naputol yon. May mga nangyayari din na minsan nakita na natin kung kinaumagahan, putol na yung sanga. Putol na po yung sanga at yung bunga okay pa. Pero there is 30% chances sa haba na po ng experience natin, there is 30% na chances na pag naputol yan sa bigat, putol po yung puno niyan ng bunga. So yung gagawin po natin, hahanap tayo ng remedyo. Habang dyan pa yan, ganyan pa yan, wag po pabayaan mga ka-agri, mga kasaging. Talagang gawan mo ng paraan na makaiwas din sa sanga. So gagawin natin, imano-mano natin yan, na iiwas din sa sanga. Kasi hindi po yan aalis hanggang lumaki, ganyan lang po siya. Makakalabas na siya pag naputol na po yan. Mabuti sana kung makalabas siya na hindi masyadong malakas yung hangin, pero pag malakas yung hangin na nakalabas yung bigla dyan, putol pa rin po siya. So yung gagawin natin, dahan-dahan po yung ilabas sa sanga. At
hawakan yung bunga at dahan-dahan po yung ibaba sa ilalim. Kasi pag pinalabas mo yan bigla at hinayaan, pwede rin pong maputol na rin yung puno ng bunga. Yun yung problema. So yun yung gagawin natin manually ngayon, mga ka-agri, mga kalakatan. Akit tayo mo dito sa puno. At dahan-dahan nating, dito na siguro dadaan yung cellphone. Yan. Dahan-dahan po natin yan na may labas po dito sa sanga. Nako, hirap. Yan po. Kasi pag hindi natin ginawa ngayon, nako, mahirap na. Abot pa naman. Dito na lang siguro sa left. Mas maganda siguro sa right, ano. Sa right. Ayan po. Ayan po. At hawakan dahan-dahan. Wag iwan bigla. Pag binigla mo po yan, putol po yung puno. Nako. Nako talaga. Nadidisgrasya. Yan po. Ayan, dahan-dahan. Kasi para po dahan-dahan niyang ibalik yung kanyang bigat sa ilalim. Ayan po. Okay na yan. Palagay ko okay na po yan mga ka-agri. So yun. Tingnan natin dito sa ilalim. Ano na yung itsura niyan. Oh, balik kayo dito. Oh, ayan po. Nakalabas na. So nakalabas na po siya. Mamayang hapon pagbalik ko dito, malamang ano talaga yung puso sa ilalim. Nakatutok talaga sa yung dulo ng puso niya, ng bunga niya sa ilalim mga ka-agri. Yun po yung pinakasimpleng solusyon na pwedeng gawin dyan para ma-save po siya talaga, na hindi po siya madidisgrasya. Dahil pag pinabayaan, 70% okay, pero 30% po putol po yan. Yun po yung nangyayari. So siyempre po, sayang po. Pag yan napabunga natin, aabot na yan ng 10 kilos, 12 kilos, 13 kilos pag na-harvest po. At 65 pesos per kilo. Medyo marami-rami na rin yung ano natin dyan, makuha natin. Yun po mga ka-agri. Sa mga ganyang problema sa pagsasaging lang, simpleng problema lang po yan. Ako, hindi naman yan major na problem. Pero pag pinabayaan, ako, sayang. So kahit sa ganyang mga simpleng bagay, mga technical na bagay dito sa pagsasaging po ay tinuturo po natin sa inyo. Hindi po natin pinababayaan na hindi na yan maituro sa inyo kasi po sayang naman. Kahit napakasimpleng technology lang, pamamaraan lang, malaking tulong na po yan sa mga nag-start ng paglalakatan. So hanggang dito na lang po. Siyempre yung ating kasing advocacy makatulong po talaga. Hindi natin alam kailan tayo ni Lord kukunin. Baka 5 years, 3 years, 10 years, 15 years, 20 years from now wala na tayo. At least may makukuha pa kayong information. Andyan lang siya sa YouTube. So hanggang dito na lang muna. Maraming salamat. Agritech Mix TV po. Hanggang sa muli po. Maraming salamat. God bless us all. Habang lilibot-libot na naman tayo ng konti dito sa ating taniman ng lakatan. Pagkatapos po nating mag-lecture ng konti, tungkol po dyan sa kung anong gagawin pag ganyang mga nangyayari sa ating sagingan. Ito, tinitingnan ko. Lumabas na rin bunga nito. Lumabas na rin bunga niyan. Lumabas na rin. So, baka ganun na rin yung magiging ano niya, kapalaran niya. Palabas pa lang. Kaya yun mga ka-agri, pag fruiting stage na ng lakatan natin, talagang spot mo. Pag palabas yung puso, sabi mo, sana bukas nakalaylay na yung puso, nakapailalim na yung dulo. Ba't hanggang ngayon hindi pa rin makikita? Akyatin nyo po. Akyatin nyo po. Pwedeng mangyari ganun. Nakasandal siya sa sanga ng saging, ng lakatan. Yung bunga, pwede pa po siyang madisgrasya. So, yan po ang advice natin. Napaka-importante na halos araw-araw nililibot mo yung bunga, puno ng ating lakatan. Kasi pabunga na ako, sayang pag nadisgrasya pa. So far po dito sa una nating tananim na 200 kapuno yan dito, 200 lang po ito dito. Ay yung mga ganong experience natin kanina, pang-6 yun or pang-7 na po na nangyari dito. Yun yung ginagawa natin lagi pag nakita natin yan dito na nakasandal sa sanga, nakapatong sa sanga. Yung bunga ng sa ating saging na palabas pa lang yung puso. Doon yung nangyari, doon sa dulo, doon parang 3 yata. Ayun yung last kanina, yung nakita natin. O siya. Libot-libot lang ng konti. Ito yung binaging natin. Hindi pa naubos na kuha yung flower sa taas.
Oh. Ilinis. Kasi dapat maubos lahat yung mga flowers nito. Binalot lang natin kahit hindi pa nakalabas lahat yung hands ng saging natin. Oh, mayroon ng pumasok na bubuyog ba? Okay lang yan. So till here, God bless us all.